1116 DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng 6:00 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at syempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin. Magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Mapagpalang umaga pong muli sa lahat ng ating mga ka-HNP at ngayong umaga nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagkakataong patuloy na magsama-sama tayo sa pananalangin ngayong umaga. Alam naman nating lahat ng ating kailangan ay dinadala lamang natin sa presensya ng ating Diyos. At ngayong umaga sa ating pagbubulay o short reflection, ang ating scripture ay sa Psalm 91, isang verse lang. Psalm 91 verse 1. Tinabagatan kong ang reflection na ito na lakas sa secret place. Lakas sa secret place. Alam niyo, sa mundong sobrang ingay, madalas nating iniisip na ang lakas ay nakikita sa kung gaano tayo kalakas sumigaw. Pag malakas kang sumigaw, iniisip ng tao, yung taong yan, malakas yan kasi ang lakas ng boses niya, no? O kaya naman kung gaano tayo kabilis kumilos, no? Yung iba mabilis maglakad, ang sinasabi nila ay malusog yung taong yan, malakas yan kasi ang bilis niya kumilos, malakas yan siya, no? O kaya naman gaano tayo kabisi sa paghahanap ng solusyon sa ating mga problema. Iniisip ng marami na kaya ko to, malakas ako. Pero ang katotohanan ng gusto kong ibahagi sa inyo ngayong umaga sa ating short reflection ay kakaiba. Ang public victory ay bunga o resulta ng private surrender. Ang public victory ay resulta o bunga ng private surrender. Naalala nyo si Haring David bago niya tinalo
si Goliath, no, sa harap ng buong Israel, marami siyang oras na ginugol ng mag-isa kasama ang Diyos habang nagbabantay siya ng tupa. Doon sa secret place, hinubog ang kanyang tapang. Alam niyo po, hindi mo kayang harapin ang mga higante ng buhay. Halimbawa ay yung ating utang, yung ating sakit o karamdaman, o bigat ng loob. Isama mo pa yung krisis ngayon sa panahon natin. Hindi natin kayang harapin yung mga higante ng buhay na yan kung hindi ka muna nakikipag-banding sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, sa Diyos ng Israel, Diyos na buhay, na ating sinasamba at pinupuri. Kailangan matutunan natin itong pakikipag-banding. No? Ano nga ba itong lakas sa secret place na ating pinag-uusapan? Sabi ng Psalm 91 verse 1, ang nananatili sa silong ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Well, magandang pag-isipan yung salitang manatili, no? O abide o dwell ang magandang salitang ginagamit dito. Ibig sabihin, hindi ka lang bisita, no? O bumibisita sa presensya ni Lord. Hindi ka lang yung mabilis na check-in tuwing linggo. Kung minsan ganun ang term natin sa mga nagmamadali palagi sa buhay, no? Pa-attend ng church pero mabilis lang, no? Wala na. Pagkatapos ng service, di mo na makita. Nagmamadali palagi. Hindi ito yung ganong klase ng pakikipagrelasyon na nais ng Diyos. Ito yung paggawa sa presensya ng Diyos bilang iyong address na tinatawag. Meron tayong mga kanya-kanyang address. No? Yung permanenteng tirahan kung saan ka nakatira. Yun yung gusto ng Diyos. Permanenteng tirahan ng iyong isip at puso. Hindi ka lang bumibisita, hindi ka lang nagche-check-in, hindi yung nagmamadali ka. Naroon yung kasiyahan mo kasi doon ka nakatira. No? Tumitira ka sa presensya ni Lord. Alam niyo, malaki ang kaibahan nung omnipresence sa manifested presence. No? Pag sinabing omnipresence, ibig sabihin ang Diyos ay naroon sa lahat ng dako, sa lahat ng kanyang nilikha. Ang Diyos ay naroon. So, hindi pwedeng wala ang Diyos, no, sa kanyang mga nilikha. Siya ay omnipresence. Matatagpuan ang kanyang presensya sa lahat ng dako. Pero iba rin yung manifested presence. Kasi manifested presence, ito naman yung mga lugar kung saan ay nararanasan ng mga lumalapit sa kanya ang kanyang presensya. Sa mga sumasamba, nagpupuri ng tunay sa kanyang pangalan, hinahanap talaga ang presensya niya, matatagpuan ng sino mang tao na dumudulog sa kanyang presensya, ang kanyang manifested presence. No? So kapag ikaw ay nasa ilalim ng lilim ng isang puno, katulad ng paghahalimbawa sa atin dito ngayon, ibig sabihin niyan, di ba, protektado ka sa tindi ng sikat ng araw. No? Kung ikaw ay init na sa panahon natin ngayon, o pagka ikaw ay napunta sa lilim, o lilim ng isang puno, sabihin na natin, o lilim ng isang bubong, o kaya ay saan ka man humahanap ng proteksyon, para hindi ka tamaan ng sikat ng araw. Ganun din po yung secret place na sinasabi ni David dito sa Psalm 91. Alam niyo, ang mundong ito ay mainit, di ba, at nakakapagod. Pero sa silong ng Diyos, may presko at may proteksyon. No? Komportable ka sa presensya ng Panginoon pag nararanasan mo itong silong o shadow of the Almighty. No? Sabi nga sa English version,
He who dwells in the secret place of the Almighty shall abide under the shadow of the Almighty. Yung lilim, yung secret place, ay dito ka nagkakaroon ng kasiyahan. Ngayon, ang tanong, saan ka ba tumatakbo kapag pagod ka na? Pag nahihirapan ka na? Pag nag-aalala ka at natatakot? Sa social media ba o sa silong ng kataas-taasan? Nararanasan mo ba yung lilim, no, ng ating Panginoon? Alam niyo yung ating insight ngayong araw ay simple pero mahirap gawin, no? Total silence. Yun yung ating gustong sabihin, no? Total silence. Mahirap 'tong gawin eh. Alam niyo bakit tayo natatakot sa katahimikan? Dahil kasi sa katahimikan, doon natin naririnig ang tunay nating nararamdaman, di po ba? Pero doon din natin mas malinaw na naririnig ang pangungusap ng Diyos, ang bulong ng Diyos, nagsasalita ang Diyos, di po ba? Huwag mong piliting mag-isip ng espiritual na sasabihin. No, huwag kang gumawa agad ng listahan ng kahilingan mo o hihingin mo na para bang kung minsan pag lumapit ka sa Diyos, ginagawa mo siyang vending machine, no, na lahat na lang ng kailangan mo makukuha mo. Ang secret place ay hindi po palengke na puro hingian, no. Ito po ay isang hardin para sa ugnayan, komunikasyon, relasyon. Yun ho yung ating ginagawa tuwing umaga. Ano? Nais nating ituro sa bawat isa na ang presensya ng Diyos ay pwede po nating ma-enjoy. No? At habang na-enjoy mo ang presensya ng Diyos, na-enjoy ka rin ng Diyos. Ganun po yun eh. Kaya nga ang hinahanap ng Diyos ay tunay na mga worshipers who will worship Him in spirit and truth, di ba? Sa John 4:23 to 24. Now, ngayon, magandang stimulan natin dito sa huling bahagi ng reflection na ito, yung paggawa ng ilang mga hakbang. No? Ano nga ba ang gagawin kung ikaw ay hinahanap mo ang secret place mula sa Panginoon, naglalaan ka ng oras sa kanyang presensya, ano ba ang dapat mong gawin? Number one, iset mo muna ang iyong puso. Seset natin yung puso natin. Ibig sabihin, siguro maganda iwasan mo muna ang mga listahan ng gagawin mo. No? Kung minsan ang dami mong ikinocommit agad kay Lord ng mga gawain, iniisip mo na agad kung ano yung mga gagawin mo, tapos may listahan ka pa no, na binabasa mo at hinihingi mo. Hindi lang yung gagawin, ang dami pa nga nating listahan ng kahilingan. Ano, pagka lumapit tayo kay Lord, yun na agad ang nasa isip ng marami sa atin. Nakakalimutan natin na gusto naman ni Lord siya lang muna. No? Siguro magandang bitawan muna yung cellphone. Wag muna ngayon kasi baka ginagamit yung cellphone nyo at narito kayo nakikinig. Ano? Mamaya pagkatapos, sige. Ang una nating gagawin, iseset mong yung puso, huminga ka muna ng malalim. Huminga ka ng malalim. Naalala kong kanta ni Ate Dang Estrada. Huminga ng malalim. Yun yung magandang unang gawin, no, kapag kayo ay nasa presensya ng Panginoon. Pagkatapos, eto ginagawa natin sa panimula, yung 5 minutong pananahimik. Sa pananahimik, alam nyo madalas, gumagala yung isip mo kung saan-saan. Now, pagka nagsisimulang mag-isip ka ng kung ano-ano, ibabalik mo yung isipan mo sa katotohanan ngayon ay ating nakita sa salita niya. No? Paalalahanan mo sarili mo, nandito ako sa lilim ng Diyos. Sapat na yon. No? 5 minuto, ibig sabihin, pagbubulay-bulayan mo lamang yung salita ng Panginoon na iyong nakita o nabasa, narinig. Kahit dyan lang muna magsimula, 5 minuto. No? Hindi ko naman sinasabing
hanggang 5 minuto lang, no? Pero pag nasanay ka na sa 5 minuto, pwede mo nang dagdagan, no, ang ilang minuto pa hanggang sa tumagal ng tumagal at nai-enjoy mo yung bawat minutong nadaragdag sa presensya ng Diyos, di ba? So bulay-bulay, yun po ang ibig sabihin natin sa salita ng Panginoon na ating narinig, ating nabasa. At patuloy mong paalala yan, ipaalala mo, sabihin mo yan sa isip mo kapag ka nagsisimula ng gumana yung isip mo at nag-iisip ng kung ano-ano. Sabi ko nga, isip ng isip, hanggang maging ipis yung isip, no? Huwag yung mong hayaang iipisin yung isip mo. Magbuting ang salita ng Diyos ang maging laman nito. Pangatlo, pagkatapos ng 5 minutong pagbubulay sa salita ng Panginoon, magpasalamat ka lang ng kahit maikli lang, no? Salamat ka, hindi dahil nakuha mo yung gusto mo. Ayan. Magandang matuto tayo sa ganitong panalangin. Nakita rin natin sa Daniel chapter 3 verses 17 to 18 doon sa 3 kabataang si Shadrach, Meshach at Abednego na even if, no, kahit hindi nga, ngunit kahit, no, hindi ibigay ng Diyos. Okay, magpapasalamat ka ng maikli lang kasi yun naman ang sinasabi ng Philippians chapter 4 verses 6 to 7, di ba? Kung magpe-present ka ng request mo sa Lord sa pamamagitan ng prayer with thanksgiving, hindi mo pa natatanggap, pero magpapasalamat ka na, yun ay pananampalataya. Hindi dahil nakuha mo ang gusto mo, kundi dahil kasama mo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Sapat na yung presensya ng Diyos. Kaya ka nagpapasalamat sa lahat ng iyong mga panalangin, ano. Hindi mo kailangan magmakaawa para sa lakas, kapatid, ka-HNP. Kailangan mo lang manatili sa source ng lakas, no. Ang tagumpay mo laban sa krisis, ngayong linggong ito, ngayong susunod na mga linggo, ay hindi po nakadepende sa galing mo, kundi sa lalim ng iyong pagsuko sa Kanya sa secret place, sa lihim na lugar, sa presensya ng Diyos. So go forth today, not in your own strength, but in the shadow of the Almighty. Ako pong muli ang inyong hardinerong nagpapaalala, Pastor Emma Aquino. Pinagpala na po ng Diyos, mga salita niyang tinanggap po natin. Magandang umaga, O Panginoon naming dakila, purihin ang ngalan mo magpakailanman. Dumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa aming mga buhay, ikaw lang ang papupurihan. Sa iyo kami umaasa, sa lahat ng aming kailangan. Sa mga tukso kami ay tulungang lumayo. Sa mga kasalanan kami ay patawarin, at patawarin namin ang nagkasala sa amin. Sa araw-araw ay ikaw lang ang susundin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat problema at kabigatan. Ayon sa iyong mabuting plano at kalooban, makakaasa kami ng kasagutan, at bibigyan ng kalakasan at kagalakan. O Ama namin, narito ang aming dalangin.
ang kalalagayan ng ating ekonomiya at kapakanan ng ating mga kababayang naninilbihan sa ibayong dagat. Kayo po ay patuloy na nakikinig dito po sa ating programang Hardin ng Panalangin. At lahat ng ating kahilingan ay dinadala natin sa presensya ng ating Diyos. Kaya halina kayo, sama-sama tayong manalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, kami ay muling nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Ikaw ang aming kalakasan. Talagang sa iyo, O Diyos, ay nakasusumpong kami ng lahat ng aming mga kailangan. Higit sa lahat ng aming kailangan ay ikaw, Panginoon, ang presensya mo sa aming buhay. Sa aming bansang Pilipinas, sa kanyang kalagayang pang-ekonomiya, patuloy naming ipinagkakatiwala sa iyo, Ama, sa panahong ito ng krisis. Tulungan mo ang aming mga kababayan. Kaming lahat ay nakararamdam ng paghihirap sa taas ng presyo ng gasolina, ng iba pang mga presyo ng bilihin. Lord, hindi maiaalis na magkaroon ng pag-aalala sa aming mga isipan, pero pinipili naming ikaw ang aming pagkatiwalaan. Dahil alam namin na isang bagay, kayo ang may kontrol sa lahat ng ito. Ang aming dalangin ay nawa umangat ng konti lamang kahit paano maginhawaan yung paghihirap ng aming bansa. Kaming lahat ay nananalangin na sana ay tuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ng gasolina, ng krudo, at dalangin naming patuloy na ang biyaya mo ay maranasan ng bawat isa. Sa gitna ng paghihirap na ito, itatawid mo kami at bibigyan mo kami ng tagumpay. Lalo na po yung mga mahal namin sa buhay na nasa ibayong dagat, nagtatrabaho sa ibayong dagat, Panginoon, dalangin namin patuloy na ikaw ang makakasama nila, ikaw ang magpapalakas sa kanila, at ikaw ang mag-iingat. Tinataas ko ang biyahe ni Robin, ni Yan, ngayong araw na ito, ingatan mo sila, dalangin kung patuloy mo silang sasamahan, Panginoon, palalakasin, lagi niyo po silang Salamat po sa patuloy mong pagkilo sa buhay ni Ate Tideng Mangundayaw, kay Marites Legaspi, at kasama din dito, Panginoon, Espiritu Family. Salamat po sa pangangalaga mo kay Kuya Jerry, ang kagalingan sa kanyang kalagayan, at maging sa kondisyon ni Glenda, tinataas ko siyang patuloy ang lakas mo, Panginoon, at kagalingan din. Yung ipagkaloob kay Mark Joshua, kay Paul Daniel, sa kanyang application sa work, ang favor na nanggagaling sa iyo. At kasama rin kay Merari Lay, ang dalangin ko ang gabay mo, Panginoon, kalakasan at kalusugan ng pangangatawan, ipagkaloob mo at karunungan sa patuloy niyang pag-aaral. Kay Ate Mercy, sa kanilang pagtitinda ay patuloy na pagpapala mo sa negosyong ito. Maging kay Kuya Boy at kay Ate Feli, ang lakas, kalusugan ay yung patuloy na ipagkaloob. Kay Nanay Gloria Lynn de la Cruz at kasama ng kanyang buong pamilya, itinataas ko po sa inyo, Panginoon. Dalangin kong patuloy nilang maranasan ang biyaya mo, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan sa kanyang buhay at patuloy mo siyang iingatan, Panginoon. Si Joshi
Pelaez kasama ng kanyang anak na si Jiho Bien. Dalangin ko, Panginoon, ang miracle healing sa kanyang paningin. Lord, ikaw ang magbibigay nito sa ngalan ni Jesus. Pagpalain mo rin si Nanay Isabel Hugilon ng kalusugan at lakas at pagpapala sa buong pamilya. Itinataas ko po sila sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa kagalingang ipinagkakalob mo rin kay Miriam. Lord, meron siyang breast cancer. Ikaw ang Diyos, makapangyarihan ka, walang imposible. Nilalapit ko siya sa inyo. Si Gemma sa kanyang respiratory disease, sa ngalan ni Jesus, patuloy mo siyang sasamahan at pagpapalain at bibigyan ng malakas na pangangatawan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa katapatan mo sa buhay ng bawat isa. Katagpuin niyo po ang aming mga tagapakinig sa kanilang iba't ibang mga pangangailangan ngayong umaga. Nilalapit po namin sa iyo sa makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos. May harding mapananalanginan, doon si Jesus na